Eto na, magandang paliwanag to patungkol po sa impeachment ni VP Sara. At the same time, yung sa COMELEC, yung youth party list, hanggang ngayon hindi pa daw napoproklama. Ano bang nangyari? Ang dami-daming bumoto dyan. Ang taas ng boto, hindi lang basta-basta. So, wag niyong maliitin yung mga bumoto. Gusto silang mailuklok ng taong bayan, pero bakit ganyan ang nangyari? Simulan natin to. Alright mga kapatid, ang reaction video na nating panonoorin ay galing po sa PH Updates, no? Subscribe niya, lalagay ko yan sa description. At alamin natin kung anong meron dito. May chance bang manalo ang mga taga-kabila laban dun sa impeachment? Sige na, i-play na po natin ito atin sa inyo ng Fiber ni Juan. Ayan, no? Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Tawag na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, anong meron dito? Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Ang pagkakaalam ko, ang inirecord na impeachment hanggang 4 na no? Siguro yung 3 hindi pa napafile ng maayos, pero 4 na po yung parang pinakahanda nila para dun sa impeachment. Sa loob ng isang taon, 4. Parang yung 3 parang ipafile pa lang hindi pa official. Pero yung isa pa lang na official, yun po yung ginawa nila sa House of Representatives na ipapasa na doon sa Senate hearing, no? Magkakaroon ng gano'n, no? Doon na po magkakaalaman kung talagang wala na si VP Sara sa pagka-vice presidente, may impeach na siya at hindi na siya makakapagtakbo daw kahit kailan. So yun yung hinabol nila noon. Paano ngayon? Kaya pala nila hinahabol noon dahil ang mangyayari, magkakagulo-gulo, magkakalugulugo. Ganito pala ngayon. Kaya pala minamadali nila yung impeachment nung wala pang eleksyon. Ganito pala ang mangyayari. Okay, tuloy-tuloy natin na PH update po. Konkretong paliwanag ang COMELEC dito sa issue na to. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Yes. Kasi naman tayo dyan sa mga susunod sa ating yung bell button, nandiyan lang sa baba. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay attorney, kalimutan ko pangalan no, si attorney Makalintal. Ito ho, pakinggan ho natin ang paliwanag niya kung bakit wala na yung yung impeachment. Impeachment. Si VP Sara. Sa impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari yan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Maganda kung ganun. So wala na to. Kaya pala nila minamadali. 4 yan alam ko, yung 3 parang hindi pa baka natatabangan pa sila dun sa 3. Kaya pa hindi maihain ng maayos. Yun pala, sa isang taon, isang beses lang kailangan magkakaroon ng impeachment trial. Yung pag-uusapan po kung karapat dapat bang i-impeach, iimbestigahan kung anong mga nararapat,
minadali po nila doon po sa House of Representatives nung last 2 minute na. Pero yung plano matagal na. 'Di ba? Sinasabi rin ni BP Sara yan. Ngayon, kung ito itutuloy pa nila, may rules naman pala eh. Kumbaga, nandiyan yung sinasabi nila na pwedeng maging ituturing pangalawang beses, eh hindi na pwede, bla bla bla. Pag yan hindi na naman nasunod, abay wala na naman ito. Wala na naman. Kasi lagi ho tayong nakakarinig ng labag sa Constitution, yung ginagawa ng mga taga-kabila, labag yung ginagawa nila, hindi sila sumusunod sa rules, gaya ng pagdakip kay Tatay Digong at mga iba pang katulad ng mga paglabag. Pero wala namang nangyayari. Sila pa rin lagi ang natutunod. Sana sa pagkakataong ito, sinasabi nga niya ni Sir, ayon sa balitang ito, masunod sana. Gusto natin ito yung masunod. Hindi na pala matutuloy. Di waiting na naman sila sa 2026. Yung 2026, yun pa rin pala ang pwedeng ihain. Ano eh? Ihain. Yun pa rin. Bago sila tumungtong doon sa pangalawa kung sakasakaling mayroong pangalawa. At pangatlo hanggang pang-apat nga na narinig nating gusto nilang i-impeach si BP Sara. Okay, pagpatuloy muna natin. Yariho itong ano na to, yariho si Tambaluslus dito. Lahat ho ng pinagkagastusan at pinagpaguro nila dyan grabe. sa House of Representatives, mababasura lang ho. Dahil dyan sa ano na yan, dahil sa paliwanag na yan itong si attorney, no? Sa tingin ho natin, noon pa man din talagang i-raise ho sa ano yan, sa i-raise ho na issue ng kampo nitong si VP Sara. Pero kung sakali mang matuloy talaga yan at magkaroon ng balagbagan dyan sa impeachment trial na yan, handa ho itong si VP Sara. Doon sa pinakahuling ano niya, pinakahuling statement, pinakahuling interview niya, talagang gusto niyang matuloy ang impeachment na yan para talagang mapaliwanag niya ang kanyang side. Yun nga kasi sa panahon ho ngayon, lagi nilang sinasabing walang nagawa si BP Sara. Yung mga ibang makukulit ang utak at walang mga laman na kino-convert natin sa pagtawag ng mangmang. Sila yung mga nagsasalita na wala daw nagawa si BP Sara, magnanakaw si BP Sara, corrupt. Yung 100 million, ano ba yun? Ilang million ba yun, no? Na ginastos. Sabi nila ng ganun. Ipinaliwanag na nga ni BP Sara. Sinabi na rin ng COA, patuloy pa rin silang bingi at walang nakikita. Kahit na nagpaliwanag na yung kampo ni BP Sara. Office of the Vice President, nagpasa na nga naman papel, di ba? Kahit nung hearing, sinasabi niya, paulit-ulit siya, I prepared the lamps in the House of Representatives. Diba? Paulit-ulit yun, kaya naiinis na yung mga nandoon. Sa madaling salita, wala naman silang magagawa kay BP Sara. Kasi mahal ng taong bayan yan. Okay, tuloy tayo. Diyan ho kasi medyo magiging fair ang laban. Oo. Mas masasabi ni BP Sara yung mga dapat niyang sabihin. Ang problema, nasabi naman na halos eh. Kaso baka yan na naman, hindi na naman nila paniniwalaan, di wala rin. Kaya kalma na lang tayo. Kalma pala, no? Kalma. Okay, tuloy. Doon sa House of Representatives, kahit ano hong paliwanag ni BP doon, wala hong ano doon, wala ho siyang katuwiran doon. Wala hong makikinig sa mga paliwanag niya doon. Kasi hindi pa ho nag-uumpisa ang pakay ho talaga ng mga congressman noong mga panahon na yon, nung nandun sa Committee on Good Government itong si Joe. Teka, nawala. Ayan. Okay na, diretso po tayo. Well, Chihuay, ang pinag-uusapan niyang ano na yan, yung mga naging basihan ng impeachment ni VP Sara, wala ho talaga silang planong makinig sa mga paliwanag. Bagkus, ang gusto lang ho nila ay makapaghanap ng ebidensya na para masampahan ng impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin naging interview nitong Nawawala yung camera ko. Tuloy. Itong si George Garcia dito kay Ma'am Pinky Webb. Ayan. Ito naman po yung isa, yung patungkol po sa kabataan, party list ng youth. Youth party list, tama ba yan? Okay. Mataas po ang boto nito. Ngayon, hindi pa rin po maiproklama. Yun po yung nakakainis kasi parang pagkakaunawa ko dito, maliit na bagay lang kung ikukumpara mo doon sa mga naproklama na mayroon namang mga issue din. Kung ikukumpara mo doon. So, bakit ito hindi maiproklama?
siguro lang sa akin, may mga planong gagawin sa House of Representatives ng mga magic. Ewan ko lang ito'y vision ko lamang na kailangan wala muna sila kasi parang pamanggulo, no? Ngayon, pag okay na, na-set na, sige, tsaka nyo na papasukan yan. O hindi naman kaya, hindi na talaga nila ipoproklama. Parang ganon. Ito yung hula-hula lang natin, Kasi bakit hanggang ngayon, mababaw ang kanilang pagkaso o pagsuspinde o dahilan man, ba't hindi nila may proklama? Ang daming mga dahilan, parang nabababawan ho ako. Parang katulad lang ito ng sinasabi niya, 'di ba, yung sa balota daw, yung bumoto, tapos pagtingin ng resibo, iba yung lumabas. Ang dahilan niya, baka nakalimutan nyo kung sinong binoto nyo. Parang gano'n yung style kasi. No, naguguluhan ako ba't hindi nyo ito maiproklama? Porkit ba solid Duterte itong mga to? Tignan ho natin, Pa kayo, nakapagpahinga na ho ba kayo? Ay, hindi pa po Ma'am Pinky kasi po pagkatapos dito po ng ating national and local Marami elections, pong problema tuloy yan. na po kami sa paghahanda naman din kasi kasabay din naman po, maliban sa binanggit nyo na barangay and SK elections, meron po tayong Bangsamoro parliamentary elections na October 13, Ma'am Pinky, and therefore, hindi po pwede tayo mag-relax o magpahipahinga kasi po 5 months lang po ang nabigay sa atin na palugit para mapaghandaan yung napakalakit, napaka-importante na Bangsamoro parliamentary election. And syempre ang dami ba niya sinasabi? Doon tayo sa panig po ng party list daw. Yan mga kaibigan. Itong video na to ay galing doon sa Channel 4D. Shout out po, no. Ilalagay ko yan sa description din. Ito mas buong buo po ito, yung mga hinaing po ng youth party list, no. Doon may kaso. Yung iba doon may kaso ng malversation of funds. Yung iba doon may kaso ng corruption at plunder. Si Congresswoman De Lima may kaso pa sa CA. Ang daming may kaso dyan. May isang kaso doon sa citizenship. Lahat yon hindi serious para sa COMELEC. Ang pinaka-serious sa kanila yung sa amin. Yung sinabi ko daw mass murder in the Philippines. Binoto kami Oh, di ba? Mass murder in the Philippines na wala naman din ebidensya. Samantalang doon po sa sinasabi niya kanina ng mga pangalan, may mga ebidensya yun sa pagkakaalam ko. Okay? 2 milyong Pilipino. Diba? Ano sabi nung Kabataan Party List? Deserve daw namin to. Binoto lang sila ng 300,000. Oh, 300,000 lang pero nakapasok yung Kabataan Party List. Ito 2 milyon po ang bumoto sa kanila pero hindi pa rin sila napoproklama. Parang ewan ko lang parang naiinis lang ako kasi ba't pagka maka-Duterte, ginaganyan po nila. COMELEC dapat nakapantay Yun lang sa akin dun. Kaya maraming kababayan natin ang nasasaktan kapag ginaganyan po ang mga Duterte. Kami binoto ng 2,300,000. Bakit ganun ang mga Pilipino? Dahil naniniwala ang ating mga pulis, sundalo, OFWs at milyong-milyong Pilipino na yung ginagawa namin, yun dapat ang gawin. Sino ang kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng panukalang batas para ibalik ang death penalty para sa mga kurakot, mandarambong, teroristang NPA at Kaso ayaw naman nila. Nag-file nga kayo, hindi naman inaprobahan kasi nga pag kurakot mabibitay, baka ayaw nila ng ganun. Ay, manginginig sila nun. Ay nako, kawawa naman itong mga to, no, sayang. Dapat naproklama na sila these criminals. Walang iba, Duterte Youth Party List lang. Sino ang nakikipag-away para ang inyong mga anak at apo after nyo alagaan ng ilang taon ay hindi ma-recruit ng NPA Yes. sa koleyo? Kami lang nakikipag-away doon. At masabi ko sa inyo, ngayong eleksyon na ito, wala kami kahit isang poster, wala kaming TV ad, wala kaming radio ad, hindi kami katulad ng napakaraming party list dyan na gumagastos ng hindi lang milyon, daang-daang milyon pa para makaupo lamang. Ang inyong Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas pa para ma-death penalty lahat ng kurakot na Yun. opisyal sa gobyerno. Kami ay ibinoto nyo. Pansin nyo, no? Nagpapanukala sila ng ganun. Yung mga kurakot, i-death penalty. Pero kasi mo, ayaw aprobahan. Ba't kaya ayaw aprobahan? Comment nga po kayo mga kapatid. Naghain sila ng ganun, mabigat yon. Pero, bakit ayaw nilang aprobahan? Ano bang gobyerno ngayon? Ba't ayaw nilang aprobahan?
Natakot ba sila? Hindi dahil nagbayad kami, wala kami inabot kahit piso, ibinoto nyo kami dahil gusto nyo. Oo. Kahapon sa proklamasyon, maproklama ang inyong Duterte Youth Party List para patuloy na makipaglaban sa Kongreso. Bakit hindi Correct. kami pinayagan kahapon? So eto ang solusyon, nakaisa-isang solusyon. Dahil napakaraming ginagawa ang COMELEC Supreme Court, no? na kapag ni-raise mo dito, sinasabi ng Supreme Court, grave abuse of discretion. Yung parang discretion lang nila, decision lang nila. Baka hindi nyo alam, nasa mismong Omnibus Election Code, nasa rules ng COMELEC. Ayan na naman. Kapag ang isang kinasuhan sa COMELEC, yung kaso walang final decision, Ah. kailangan mo pa rin i-proclaim, nakalagay mismo sa rules nila. O yun naman pala eh, nakalagay naman pala sa rules nila. Eh bakit hindi nila maiproklama? Yun ho yung nakakainis na sinasabi ko na parang nabababawan ako sa mga dahilan nila. Parang katulad nga no, nakalimutan mo lang yung binoto mo kaya iba yung lumabas na akala mo iba yung lumabas doon sa resibo na binoto mo, kunwari, binoto mo si Bongo, pagtingin mo sa resibo, iba Aquino, kunwari lang to ha. Uy, Bam Aquino binoto ko. Sabi ni COMELEC, Chairman Garcia nakalimut. Oo nga, baka nakalimutan ko lang. Ganun ba yun? Oo nga, si Bam Aquino binoto ko. Pwede ba yun, mga kapatid? Tapos ito na naman, bagong dahilan na naman. Tapos nasa rules naman pala nila na dapat iproklama pa rin. Pero ba't ganyan? Nakakapanghina. So yung COMELEC, base lang sa aking opinion, sarili lang opinion ito. Ano ba to? Anong nangyayari? Bakit may ganitong pahirap? Binoto ng taong bayan, ginaganyan nyo. Nakakadismaya. Palike po ng ating video mga kapatid, kailangan malaman nyo to. Lahat ng mga nangyayari po sa politika, lalo yung mga ganitong mga sitwasyon, karapatan nyo pong malaman. Oo, nanonood kayo ng mga sa media, minsan hindi na ito binabalita, hindi na to hina-highlights. Karapatan nyong malaman ito dahil Pilipino kayo, bumuboto kayo, dapat kilala nyo yung mga tao. Lalo na sa COMELEC, ang daming mga issue din. May isang Vice Mayor IT, no? Marunong siya sa computer. May daing din yun, pero kinakasuhan. Ano na nangyari sa Pilipinas nating mahal?